And again, no, ito nga sabi ko sa inyo, you will be blessed. Actually, guys, ending ng 2026 is more opportunities will come to you and more blessings, more money, more blessings. Papaliguan kayo ng blessings ng universe, guys. Ngayon, 2026, papaliguan kayo ng blessings, especially pagdating sa pera. And even sa relationship, guys, sabi ko nga sa inyo, maganda yung romantic energy nyo. Pero hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 2026 kapalaran para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayon 2026 guys. So, Happy New Year sa inyong lahat mga kapixie. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages guys para sa inyo ngayong 2026 mga kapixie. Ay, kinikilig na naman kayo guys. So, unahin natin ito mga kapixie, no? So, meron tayong if you believe guys, no? So, actually, kung ano yung na-experience nyo sa inyong physical reality, yun yung belief system nyo. Whether it's negative or positive mga kapixie. Kung ano yung pinatiniwalaan mong totoo sa buhay mo, yun yung always na nararanasan nyo na sitwasyon. So, like, if naniniwala kayo na malas kayo, edi ang na-experience nyo is puro kamalasan. But if naniniwala kayo na swerte kayo, ang ma-experience nyo rin sa physical reality nyo is mga swerte mga kapixie. Kung naniniwala kayo na mahirap kayo, mahirap ang buhay, maraming problema, palaging kinakapos, and sa physical reality nyo, ganun din yung paulit-ulit nyong ma-experience. Pero if naniniwala kayo na masagana kayo, masaya kayo, madali lang mabuhay, madali lang magkapera, then in your physical reality, ganun din yung ma-experience nyo. So, walang ano yan, walang filter. Whether it's negative or positive, parehas yan napupush out sa inyong physical reality. Kaya nga palagi ko kayong sinasabihan dito sa ating channel to always think positive. Kasi guys, what is a belief? A belief is a thought that you keep on thinking over and over again. Okay? Ibig sabihin, pag paulit-ulit mo iniisip yung isang bagay, nagiging belief system siya. Okay? Nagiging paniniwala siya. And that's why, palagi ko kayong sinasabihan, think positive, think it over and over again. Hanggang sa maging belief system siya, yung positive, no? Para yun din yung ma-experience nyo, mga kapixie. Okay? Alright. And it's up to you guys. Kayo pa rin yung magdidesisyon ng mga bagay-bagay sa buhay nyo. It's your life. It's your accountability, mga kapixie. Pwede kayong manghingi ng advice sa ibang tao, makinig sa mga suggestions and recommendations from other people. But at the end of the day, it's your life. Ikaw pa rin yung masusunod. Ikaw pa rin yung magdidikta sa sarili mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. So, listen to yourself, mga kapixie, and listen to your intuition din. Kasi yung ating intuition, ginagabayan niya ng ating mga gabay. So, importante din na magdasal kayo, guys. Okay? And, ayan na, guys, yung mga kinikilig. Ay! So, may chance na maging maganda yung romantic department nyo guys ngayon 2026, whether single kayo or in a relationship, mga kapixie. Sa mga single guys, ibig sabihin maaaring may kumatok na buhay pag-ibig sa inyo, no? Ngayon 2026, and kung kayo naman ay may mga partner na or specific person, maaaring maging harmonious yung relationship nyo sa inyong mga SP guys. Okay? So, i-mind nyo na yan, mga romantic relationship na yan, mga kapixie. So, dito naman sa deck na to guys, tingnan naman natin yung mga love messages or love advice for you ngayong 2026. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon sa pag-ibig, mga kapixie. So, una, meron tayong children, guys, no? So, ibig sabihin nito, pwedeng magkaanak kayo, mga kapixie, kung meron na kayong mga specific person, no? Maaari kayong maaaring magbunga ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, mga kapixie.
And pwede rin na nakaka-apekto yung mga bata sa pagsasama nyo in a nice way, no? Kasi sometimes mas nagiging strong yung, or most of the time mas nagiging strong yung bonding ng magjowa kapag ka nagkakaroon na sila ng mga anak, mga kapiksi. So it's a blessing sa inyo, mga kapiksi. And you also have to remember, guys, that you deserve love, no? You are loved, you are lovable, and you deserve the best kind of love that the universe can give you, mga kapiksi. So palagi nyo yan sasabihin, guys, you are more than enough, no? And you deserve the best love in this world, Cancer. And call in your soulmates, guys, no? Ito pinagdadasal ito, guys, no? Your prayers, your affirmations, your visualizations, pagsama-samahin nyo, guys, para talagang dumating sa inyo yung specific, yung tamang specific person, especially, guys, no, na nasa inyo nga yung romantic energy, mga kapiksi, or romance energy. So ipagdasal nyo, guys, no? Isulat nyo, be very clear, be very, very specific sa mga katangian, traits ng specific person na gusto nyo. Hindi lang sa physical, guys, but even yung personality nila, yung ugali nila, kung ano yung gusto nyo, diba? Syempre, gusto natin mabait, mapagmahal, loyal, maalagain, maunawain, emotionally intelligent, diba? Yung mga ganun, guys, no? And kung gusto nyo ng gwapo, maganda, maputi, whatever, guys, pwedeng nyo yung i-manifest, mga kapiksi. And pray hard and pray harder kapag ka nasa inyo na, guys, okay? So that's how you attract the love, romantic relationship sa buhay nyo. Pwede, sa mga single, guys, meron tayong subliminal dito na sa ating channel, attract love and relationship, okay? So kapag nakinig kayo dun sa subliminal na yon, kung ano yung specific person na sa tingin nyo deserve nyo, ma-attract nyo yan sa buhay nyo. Excuse me. Alright? So, pwede nyo pakinggan yon para ma-attract nyo, para makatulong sa inyo ma-attract yung mga tamang specific person sa buhay nyo, guys. So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kay dyan, Cancer. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy nyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms o lucky bracelet, aventurine, tsaka citrine, recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box, guys. So, Cancer, kayo ay represent ng King of Cups. Latag natin yung spread nyo, mga kapiksi. And by the way, 4 na beses tayo maglalatag ng spread, guys. First quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter, mga kapiksi. Pero anytime, guys, sa loob ng 2026, pwede nyo ma-experience, guys, itong mga energies na to, no? So, basahin natin negative and positive. No? Unahin natin yung negative sa inyo, guys. For some of you, no, parang nag-hold back yung iba sa inyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, no, nag-hold back, parang may mga pagdududa. Meron kayong mga gustong gawin sa buhay nyo, especially when it comes to achieving your dreams, no? Pero yung iba sa inyo, parang nag-hold back, lalo na yung paglabas ng comfort zone, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, parang gusto mag-abroad or gusto mag-ibang bansa, pero kinakain ng takot yung iba sa inyo. And parang yung iba sa inyo gustong, again, sabi ko nga, lumabas ng comfort zone or lumabas ng bansa. So, yung fear, yung takot, guys, you have to overcome those. Kasi yun yung magiging balakid sa inyo sa 2026 kapag kakinain kayo ng takot nyo, guys, and nagpatalo kayo sa mga negativities, no?
yung mga what ifs nyo, guys. Yan yung papatay sa pangarap nyo. So, pagdating sa fear, guys, you have to face your fear, conquer your fear, guys, and favorite ko nga sinishare yung narinig ko dun sa movie na Dune, or yung author ng Dune, sinulat niya, guys, dun sa book niya, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. Okay, so comment nyo yan sa comment section, guys. I must not fear. Huwag kayong matakot, guys, kasi yung takot, yun yung pumapatay sa mga pangarap natin sa buhay. It's just a state of mind. Ibig sabihin, nasa isip nyo lang siya. It's not reality. It's not a reality unless paulit-ulit nyo siyang isipin. Kasi, diba, sabi ko sa inyo, yung believe nyo, if you believe na hindi nyo kaya, if you believe na natatakot kayo, if you believe na walang mangyayari, definitely walang mangyayari. Okay? Pero, you can replace it na if you believe na kaya nyo, magagawa nyo. If you believe na kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Kung nagawa ng iba, magagawa nyo rin, diba? So, dun kayo mag-focus sa positivities, mga kapiksi. Remember, kung ano yung pinaniniwalaan nyo, whether negative or positive, it will be pushed out. So, it's the same with fear, guys. Kasi, nasa isip nyo lang siya. But, pag pinaniwalaan nyo yung paniniwala na yun, if you keep on thinking about those things, mapupush out siya. So, drop your fears, mga kapiksi, kasi yan yung nagiging malakad sa pag-unlad nyo, okay? Alright. And if you conquer your fears, guys, no, talagang nakikita natin yung pag-unlad at pag-asenso. Actually, guys, ito, malaking pagbabago ito. These are big changes when it comes to money, mga kapiksi. Yung mga tinanim nyo, guys, kasi ito, guys, first quarter pa lang ng 2026, nararamdaman na agad natin yung pag-aani nyo, mag-aani na agad kayo, mga kapiksi. Talagang malaki yung chance na umunlad, umasenso yung buhay nyo, and you will experience financial abundance or stability and security when it comes to finances, guys. Magkakaroon kayo talaga ng source of income, na fixed source of income na talagang malakihan, bongga. Mag-aani kayo, no? Mag-aani kayo, harvest season for 2026. Kung may mga tinanim kayo, guys, ngayong 2025, kung meron kayong mga negosyo na tinayo, kung kayo ay nag-invest into, I don't know, stock market or kahit anong investment, or nagre-real estate kayo or sales agent, lahat ng effort nyo, guys, it will pay off sa 2026, mga kapiksi. Yung mga komisyon nyo, maaaring ma-release, maaaring yung makuha. Yung mga sales nyo, guys, sa mga negosyo nyo, maaari siyang dumoble, maging triple sa 2026, mga kapiksi. Pero ibig sabihin nito, guys, lahat ng effort na ginawa nyo ngayong 2025, pagdating sa kaperahan, aanihin nyo siya sa 2026, mga kapiksi. Okay? So, malaking pagbabago yung nakikita natin pagdating sa finances nyo. Talagang magle-level up yung inyong finances, mga kapiksi. So, magle-level up yung lifestyle nyo, magle-level up yung kabuhayan nyo, mga kapiksi, and talaga nakikita natin na pa-relax lang kayo, pa-chill lang, guys, no? Even dun sa mga, sabi ko nga, no, yung iba sa nyo, may chance na mag-abroad, guys, no? Malaki yung chance na mag-abroad. I-conquer nyo lang yung fears nyo. Yung iba mag-abroad, yung iba magko-cross country. Kung nagbabala kayo na maglipat ng bansa. So, kunwari, from Singapore to Canada or Dubai or whatever, guys. Pero, yung iba sa inyo magko-cross country, ganyan. Nakikita natin na tiba-tiba kayo sa mga ganyang klase ng journey, mga kapiksi. And again, no, love, guys, asa na yun? Romance. So, merong talaga magpaparamdam sa inyo, mga kapiksi, no? So, love is in the air para sa inyo ngayong 2026. Ito, guys, parang feeling ko magsisimula, no? Yung sa mga single, definitely it will resonate for you. It will resonate with you, guys. Meron dadating na magpapakilig sa inyo ngayong 2026. And kung kayo naman ay in a relationship na, maaaring pakiligin ulit kayo ng inyong mga specific person, guys. Okay? So, i-main-main nyo lahat yan, yung mga nasabi ko, guys, pati yung sa love, no? I-main-main nyo, i-comment nyo sa comment section para matandaan nyo, mga kapiksi.
So, what else? Ayan guys, no, talagang nakikita natin na patuloy ang pag-success, lalo na guys, paulit-ulit ako dito sa abroad, if you are going global, kung meron kayong mga global clients, mga kapiksi, nandito yung peak ng energy nyo din guys. Meron dito yung presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, unahin muna natin kasi it's not all about good things. Meron din mga bad things or somewhat nega. So, ito yung mga stress, mga kapiksi, na medyo magpapa-broken heart sa inyo. Pero, I'm sensing guys na parang, parang merong mangyayari. This is like moving on phase for you, Cancer. Kasi parang nararamdaman ko na iiyak kayo, pero parang huling iyak nyo na to. Especially, I don't know kung saang aspeto ng buhay to. Pwedeng sa love, guys, sa relationship, or pwedeng sa, parang meron kayo ilalet go sa buhay nyo. Guys, pwedeng kapamilya, pwedeng trabaho, magbababay kayo sa old trabaho, and lilipat kayo. Pero there's going to be some kind of separation or pwedeng separation na parang old version ng Cancer, old version nyo, iiwanan nyo na, magbababay na kayo, huling iyak nyo na, and i-welcome nyo yung new version nyo, new version ng Cancer, bagong version mo na pwedeng mas maganda, mas matatag, mas strong, mas malakas, mas palaban. Yung tipong, naalala ko na naman si Laida Magtalas. Kilala niyo ba si Laida Magtalas, guys? Comment down below if kilala niyo si Laida Magtalas. Clue. Character siya ng isang pelikula. So, si Laida Magtalas, version 2.0, mga kapiksi, sa kanya kayo nakuha. So, parang ganun kayo, guys. So, parang iiyak kayo, pero huli na yon mga kapiksi. And parang i-welcome nyo na yung bagong kayo, guys. O kaya naman iiyakan nyo yung old situation nyo, yung mga nagpa-stress sa inyo. Tapos, yun na, tapos na, magbababay na kayo doon and haharapin nyo na yung panibagong chapter ng buhay nyo. Okay? So, that's around second quarter ng 2026. Ito guys, nakikita natin talagang success ito, progress, movement, relocation for some of you. Again, sabi ko nga sa inyo guys, yung mga mag-a-abroad, mga lilipat ng lugar, lilipat ng bansa, or kahit hindi ibang bansa, kahit lugar lang guys, kunwari probinsya, tas Maynila, o kaya naman, for some of you guys, maaring may lumipat din ng trabaho, mga kapiksi. Change direction pagdating sa trabaho. Kumbaga kung dati nagbi-BPO kayo, tapos yung next naman, hindi na siya BPO, yung mga ganon. Next naman, pwedeng freelancing na kayo or whatever guys. Pero there's gonna be some kind of movement or relocation pagdating sa trabaho, pagdating sa lugar guys. And ito guys, nakikita natin na this is a bold move, no? This is a bold move. Parang lakasan ng loob ito, mga kapiksi, no? Yung nararamdaman natin sa inyo is, kumbaga na-conquer nyo na yung fear nyo. Kasi sa first quarter, di ba, sabi ko nga sa inyo, may mga fears kayo, may mga takot kayo. Pero second quarter, mas magiging matapang kayo. You're gonna be having a bold move, guys, towards your dreams, towards your desires, guys. So, success yan, mga kapiksi. Success kayo dyan sa larangan na yan. So, push nyo yan, guys. Kasi, para yan sa kinabukasan nyo, mga kapiksi. Okay? And, there will be a lot of planning, guys. Itong nakikita natin na planning na to is yung mga plano nyo sa mga pagbabago, no? Kasi sabi ko nga, parang there's gonna be some kind of change sa buhay nyo. So, parang magpaplano kayo ng mga, parang mas magiging malinaw sa isip nyo kung ano yung mas gusto nyong gawin for 2026. So, yeah. So, i-mind nyo na yan, guys, ha? Yung mga success na yan, mga movement, relocation, mga kapiksi. And, wow. So, what else? Tingnan pa natin, guys. Grabe ito. So, meron dito presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, there will be new opportunities, guys, again, in love. Nandun pa rin yung love, guys, no? So, sabi ko nga sa inyo, actually, lumabas din siya dito. So, very consistent yung energy ng love or romance, guys. So, nararamdaman natin na for some of you, magiging maganda talaga yung love life nyo for next year, mga kapiksi. And there will be new opportunities din pagdating sa kaperahan. So, this may be bagong negosyo, bagong investment, bagong trabaho for some of you, mga kapiksi.
Pwede rin, I'm also sensing na for some of you, parang bagong role, bagong task. Pwedeng same pa rin yung trabaho mo, same company pa rin, pero nag-gain ka ng mga additional role, additional tasks, na makakatulong para sa improvement mo, and ideally, yun yung mga taong napopromote talaga sa trabaho, mga kapiksi. So, keep up the good work. You are being recognized by your peers, by your company, management. Nare-recognize ka dahil sa galing mo, kapiksi. Okay? And for some of you, ito nakikita natin na talagang nakaka-recover yung iba sa inyo, especially if you have like losses, kung nagkaroon kayo ng mga losses ngayon 2025. Guys, mababawi nyo yan sa 2026. Sabi ko nga sa inyo, mag-aani kayo, di ba? Mag-aani kayo, lahat ng effort nyo, aanihin nyo sa 2026, makaka-recover kayo, mga kapiksi, and ibubuhos ng universe yung mga blessings sa inyo, guys. So, eto na guys, nararamdaman na natin kasi nagpo-progress na kayo, guys, no? Sabi ko nga, you're much fiercer, mas matapang, mas bold. So, makakita na kayo talaga ng mga magagandang resulta pagdating ng third quarter, especially if you are chasing after your dreams or mga blessings pa talaga sa buhay nyo, guys. Talagang uulanin kayo ng blessings, mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys. Grabe, na-excite ako para sa inyo. Ayan, oh, diba? Blessings, kakasabi ko lang. Mas marami yung positive sa inyo, guys, kumpara sa negative energies, no? So, it's a nice set of energies. Ibig sabihin, mas nagiging positive kayo, mga kapisi. Although, paminsan-minsan talaga may sumusulpot na negative, and normal lang yon, guys, kasi hindi naman tayo palaging positive all year round, diba? Sa buhay natin, nakakapag-isip pa rin tayo ng nega, guys. So, eto, nararamdaman natin dito na may mga conflict, no, with these energies, guys. So, there will be conflicts, and eto, these are more on conflicts sa pag-iisip nyo, mga kapiksi. Parang may mga times na mag-overthink kayo, guys. So, it's also one of the reasons or one of the things na kailangan yung ma-overcome, yung overthinking, yung fears, di ba? So, for some of you, maaari kayo maka-experience niyan, Cancer. So, don't worry, be happy. So, you will face mga worrisome na events, no? Ibig sabihin, pwedeng makaharap kayo ng mga problema, mga challenge, and okay lang yun, guys. Normal lang yun. Mga kapiksi, ang importante is wag kayo masyado mag-overthink, no? Kapag dumating sa inyo yung mga problema, just tell yourself, these too shall pass. Lilipas din ito, and it's just a phase in our lives, guys. Okay lang yun, kasi doon naman kayo matututo doon sa mga problema na yun, and it will give you lessons sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. And again, no, ito nga sabi ko sa inyo, you will be blessed. Actually, guys, ending ng 2026 is more opportunities will come to you, and more blessings, more money, more blessings. Papaliguan kayo ng blessings ni universe, guys. Ngayon 2026, papaliguan kayo ng blessings, especially pagdating sa pera, and even sa relationship, guys. Sabi ko nga sa inyo, maganda yung romantic energy nyo, pero mas lamang pa rin yung energy ng kaperahan sa inyo, mga kapiksi. So, kung tuloy-tuloy na yung pera sa inyo right now, 2025, mas magiging smooth pa siya. Smoother. Kasi talagang na kayo, guys, papaldo kayo sa 2026, no? Especially, guys, kung meron kayong mga tinanim ngayon 2025, whether investment yan, negosyo yan, or mga side hustles. So, 2026, guys, papaldo-paldo kayo. So, abangan nyo yan, antayin nyo yan, kasi talagang kukubra kayo ng more money, more kaperahan sa 2026, mga kapiksi. From start to finish, ibig sabihin, simula pagpasok ng 2026 hanggang sa matapos yan. So, siya, flowing, no? Don't forget to share your blessings, guys, no? Make sure na share kayo ng blessings para talagang maging maganda yun ang daloy ng blessings sa buhay niyo, mga kapiksi. Okay? So, super nice, guys. Super ganda. Your dreams are coming true, guys. Pagdating ng 2026, talagang, ay, sobrang ganda. So,
So, hindi ko na alam kung ano pa yung gusto kong sabihin. Lahat na sabi ko na. Pero i-mind nyo na yan. Pagdating sa pera at saka sa love, mga kapiksi. Okay? So, na-excite ba kayo sa 2026? Na-excite ako para sa inyong Cancer. Bubunot lang tayo ng dalawa pang card, no, para sa additional na mensahe. Ito yung sa love and ito naman sa life, guys. And pwede nyo itong panoorin ng paulit-ulit, guys. Panoorin nyo ngayon bago matapos yung 2026. Pagpasok ng 2026, guys, and for the rest of 2026, para ma-remind kayo dun sa energy, mga kapiksi, no? Lalo na yung mga magaganda. At saka yung mga negative, iwasan nyo. Cancer, excuse me, sorry. Alright, so ito yung mga messages. Ito, guys, you are enough. Ito yung sinabi ko sa inyo, guys, na saan na ba yun? You are lovable, you deserve love, diba? Saan na yun, guys? Wait lang, kunin ko. Yeah, saktong-sakto kasi ito, guys, no? You deserve love. You are enough, mga kapiksi. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. So, dadating talaga sa inyo, guys. Sabi ko nga sa inyo, swerte kayo sa love, no? Maganda yung romantic energy nyo, guys, ngayong 2026. Kinikilig ako sa inyo. Kinikilig ako sa inyo, Cancer. Grabe naman kayo. Baka makilala niyo mga prinsesa nyo, mga prince charming nyo, guys. So, eto na, i-mind nyo na kung sino man yung kumatok sa inyo. God sent yan, okay? So, make sure na palagi nyo ipagdasal, okay? And you are more than enough, guys. You're not just enough. You are more than enough, guys. And you deserve love and you deserve all the best love in the world, mga kapiksi, okay? And ito naman yung sa life message natin, mga kapiksi. Never allow yourself to be taken for granted. It is better to remove yourself from the situation than to be treated less than you deserve. You are precious. You are worthy. You are lovable. You deserve love, guys, no? So, wag niyong hayaan na i-take for granted kayo. Actually, halos parehas, halos the same yung message, guys. Ito naman ay reminder na wag niyong hayaan na i-take for granted kayo. Wag niyong hayaan na apakapakan kayo ng ibang tao, mga kapiksi, because you deserve more than that. You are precious, guys, no? And karapat-dapat ka sa lahat ng best things in this world, mga kapiksi. Hindi ka maliit kumpara sa iba, no? Lahat tayo pare-parehas, equal, regardless kung ano man yung na-achieve natin, or regardless of our achievements. Walang mayaman, walang mahirap, mga kapiksi. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Ama na nasa taas, okay? Alright. So, yeah, yan ang mensahe sa inyo, guys, para sa 2026. I'm so happy. Lahat ng magaganda dito, guys, i-mind nyo na. Ulit-ulitin nyo, guys, para ma-remind kayo. And gusto ko lang i-take tong opportunity na to, guys, para magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama nyo sa akin ngayon 2025 and nung mga previous years pa kung nandito na kayo. Thank you all so much sa lahat ng pag-like nyo, pag-comment nyo, pag-share nyo ng mga videos, mga pakikinig nyo ng mga subliminals natin, mga nag-avail ng mga courses. Thank you all so much sa mga nagpapa-members. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapiksi. And sana patuloy nyo pa rin ako samahan at supportahan sa 2026 hanggang sa kung saan tayo dadalhin ng ating channel, ng ating paglalakbay. I love you all so much. Maraming salamat sa inyo, Cancer. Alright? So, ito yung ating 2026 pick a card kapalaran, guys. Pwede nyo rin panoorin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.